titignan natin kung ano ba 'tong mga area na pinamumugaran ng lamok. So, as much as possible, Doc, linisin natin yung mabuti yung mga lalagyan na may tubig. Tapos kung hindi naman ginagamit yung lalagyan na yun, Doc, parang i-cover or itaob mo siya para hindi hindi siya pamugaran ng lamok. Or Hey everyone, I'm Dr. Christine Albakiat, and this is Chat with Peds, where I interview experts in the field in order to empower you, mom and dad, and give you the confidence to raise happy and healthy kids. So, my guest for today is a colleague and a good friend. Her name is Dr. Nori Jane Arok. She is a board certified pediatric infectious disease expert and she practices in Isabela. She lives in Isabela currently. And she is part of the Dengue Integrated Program of the Philippine Pediatric Society. She's a wonderful resource. I ask her a lot of questions on really complicated and challenging infectious disease conditions that I encounter in my practice and with our other colleagues who work with her as well. So join me as we welcome Dr. Nori Jane Arok. Hi! Hi, Doc hello, Jane! Doc. Hi, Doc. Hi sa lahat ng subscribers and viewers mo ng YouTube channel mo, Doc. Hello! All right. So, which goes to, we're going to our next question. Bakit mo na-mention kasi, Doc, na rainy season? So, how is dengue fever transmitted? Paano nag-ano? Mm. So, ang dengue fever, Doc, ang mode of transmission talaga niya, Doc, is kagat ng lamok. So, Hmm. tayo ay makakuha ng sakit ng dengue kapag kinagat tayo ng lamok na ang pangalan ng lamok, Doc, is the Aedes aegypti or the albopictus na female, Doc, na ano din siya, Doc, infected with the dengue virus. So, it means to say, Doc, hindi tayo makakahawa ng dengue kung halimbawa nag-uusap lang tayo or nag-hug lang tayo, nagkikis, hindi tayo mahahawaan ng dengue. Mahawaan lang tayo, Dok, kung nakakagat tayo ng lamok, infected, or nagdadala siya ng dengue virus. Okay. And special lang ngayon, Dok, no, na yun nga, rainy seasons, 'di ba? Gustong-gusto ng Aedes aegypti itong lamok na to, Dok, maninirahan sila. Kahit konti lang na amount of water na pwede silang mag-lay eggs doon. Yun. Kaya lalong tumataas ang kaso ng dengue, Dok, kasi sinasamantala nila, Dok, na kapag may kahit konting water lang na pwede silang mag-lay ng eggs o yun, magli-lay sila ng eggs and then paano sila mag-grow, magiging lamok na infected na, nagdadala na ng dengue virus. Virus. Okay. So, ang sabi ni Doc Jane, yung dengue transmitted sa bite ng infected Mm. mosquito na Aedes aegypti na female. Yes daw, pero di natin alam, Dok, no, kung female bang kumagat sa atin, Dok, no, basta may history lang ng kagat ng lamok. Pero ano din natin, Dok, na ang usually 'di ba ano sila, Dok, daytime feeder or biter kasi mostly ang peak or intensity na mga ngagat sila, Dok, 2 a.m. after sunrise, tapos Okay. ay no, Dok, 2 hours after sunrise, tapos 2 hours before the sunset, parang ganun, Dok. So during that range ng time, Dok, doon sila nangangagat Okay. yung lamok na iyon, Dok. Okay. Thank you. Thank you, Doc. And so, since like right now, rainy season na tayo, burn na naman, what are the Mm. ways na mag-prevent na magka-dengue fever yung isang bata? Mm. Since alam na natin, Dok, no, na ang dengue fever is through kagat ng lamok, no. So what we can do para ma-prevent natin na mahawaan tayo or makakaroon tayo ng dengue fever is to avoid sana contact with the lamok, no, Dok. So, ang DOH actually, Dok, meron siyang yung strategies na 5S strategies, Dok, Sige, na yes, Doc. para ma-prevent natin, Dok, matatandaan natin yung 5S.
Yung 5S, Doc, in English lang siya, Doc. Yung una, Doc, tawag nila doon, search and destroy. So yung search and destroy naman, Doc, ito yung um, titignan natin kung ano ba itong mga area na pinamumugaran ng lamok. So as much as possible, Doc, linisin natin yung mabuti yung mga lalagyan na may tubig. Tapos kung hindi naman ginagamit yung lalagyan na yun, Doc, parang i-cover or itaob mo siya para hindi siya pamugaran ng lamok. Or Okay. sa atin naman, Doc, yung 'di ba, mostly, Doc, sa roof, 'di ba, sa urban area, Doc, doon yung mga tires, gulong ng ano, Doc, na pwede siyang mag ano ng water. So yun, linisin natin yung roof natin, Doc, na sana walang nagstay na water doon na pwedeng doon mag-lay ng eggs yung ano na yung lamok na yun, Doc. Tapos ina-advise natin, Doc, na 'di ba sa bahay natin, Doc, may mga water vase tayo diyan, Doc, na may ano water na nakalagay. So as much as possible, Doc, linisin siya at tsaka palitan siya every week para hindi doon mag-stay yung lamok. Tapos, kung maaari, Dok, for example, yung nga yung na-mention ko kanina, Dok, yung mga gulong, yung mga bottles or yung mga kahit lata na hindi natin ini-expect, Dok, na nagtatapon-tapon Mhm. tayo. Tapos, o, di ba, rainy season ngayon, Dok, Ulan. may na ano doon na water. So yun, sana ano natin doon, itapon natin yung area na yun na nagko-collect ng water as much as possible. Tapos, in case na halimbawa sa mga area, Doc, so for example, sa Manila, Doc, na kailangan nating mag-save ng water kasi nga minsan, Doc, di ba, walang water, kaya Mhm. magsisave tayo as ano, ilang days natin yan. So, ang advice natin doon, Doc, is i-cover natin yung lalagyan ng water para hindi doon maglilay ng eggs yung lamok natin, Doc. Tapos, i-include na natin yung barangay, Doc, na maglilinis Yes. tayo sa mga area-area natin na may mga things na pwedeng may nag-collect doon ng water na pwedeng, yung na-mention ko kanina, pwedeng doon maglilay ng eggs. Yun yung isang sa 1S sa 5S strategy ng DOH, yung search and destroy. Yung isa naman, Doc, tawag natin yung self-protection. Okay. Susuot tayo ng damit. Kung halimbawa, Doc, pupunta tayo sa outdoor area, Doc, na malamok. So, we will wear yung mga long sleeves na mga light-colored clothes. Tapos, para ang purpose ng doon, Doc, is minimize natin yung skin exposure para hindi tayo kakagatin ng lamok or minsan, Doc, yung mga babies natin, Doc, magpapahid tayo, mag-a-apply tayo ng insect repellents para wala masyadong hindi ma-attract yung lamok sa kanila, Doc, ganun, Doc. Or halimbawa sa bahay natin, Doc, maglalagay tayo ng screen sa windows, sa Yes. doors. Tapos kung halimbawa yung bahay natin, Doc, eh may mga area talaga na hindi natin kayang i-cover ng screen. So, halimbawa, matutulog ka, use mosquito net na lang para hindi ka lalapitan ng lamok. Yun No. yung sa self-protection. Yun yung pangalawang 5S. Yung sa pangatlong S naman, Doc, tawag doon, Doc, seek early consultation. Yun yung Okay. naglalagnat na pa, 2 araw na, para matamlay pa din si patient. Magkonsulta ka na ng doktor para at least malaman natin kung talaga ito ba isang dengue lang. Tapos kung dengue, kailangan bang i-admit niya or kailangan bang sa house lang siya magstay para magpagaling doon. Yun. So, para makita ng doktor, ma-assess at mabigay yung tamang management sa patient naman, Doc. Yun yung third S. Yung fourth S naman, Doc, is yung tawag na isusupport natin yung fogging, misting. As long as may outbreak, yun, yung may mga barangay na kasi, Doc, na nagfa-fogging sila. Yan, Ah, para maano yung lamok. And then the fifth S naman, Doc, is yung sustained hydration. So, in short, ang mga ito, Doc, para lang mawala yung lamok, Doc. Hindi mhm. hindi wala yung mga ang tawag doon sila nagstay.
na na pwedeng doon sila magkalat ng iba pang manganganak ka, Dok, mangingitlog, manganganak, Anak. yon yung lamok na yon. So, basically, sana yung mga strategies na ito is malimit or paano ba, minimize yung population ng lamok or sana mawala yung lamok na iyon, Dok, Okay. para naman di na siya makakagat, hindi siya mangangagat ng tao, Dok, at mag-transfer ng virus na iyon, Dok. So yun yung mga strategies natin, Dok, para ma-prevent natin yung dengue fever or mahawaan or makakuha tayo ng dengue fever, Dok. Fogging, yung ano Dok, yung tanong ko lang sa fogging and misting, parang like pwede mo rin gawin yun sa environment mo, sa bahay mo. Pwede mo rin ini-encourage mo Ano, sila. Dok, mostly, Dok, sa barangay lang sila, Dok. Yung sa mga areas, Dok, na mga daming trees kasi 'di ba ang Okay. lamok, Dok, yung gusto nila yung mga madidilim na area. Kung Hmm, sa bahay siguro, Dok, do with the spray lang, Dok. okay. Spray or yung mga coil, Dok, yung mga katul. Yun, Ah, they can do. But the fogging, Doc, mostly sa barangay level siya, Doc. Yung tinitignan kasi nila, Doc, yung mga areas na madaming puno, madaming mga, yun nga, Doc, may mga areas na may tubig, kung saan doon namumugad or namamahay yung lamok. okay, okay. Doc Jane, thank you so much. Thank you for sharing your knowledge. So much information na na-tackle natin. Thank you for giving us your You're time. welcome, Doc. Okay, My Doc pleasure, Jane, Doc. Ay, my pleasure pa. yeah. Doc Jane, for those na gustong ma-reach, magpa-consult sa'yo, how can parents reach you? Mm-mm. So, yung clinic ko, Doc, dito lang sa Santiago City, Doc. I have clinic in lang every Friday, Doc, 9 to 12. Tapos sa De Vera naman, every Thursday, 2 to 4 naman siya, Doc. Mm-mm. Yun lang ang clinic ko, Doc. And she's also a consultant at Southern Isabela Medical Center. Mm. Yeah. Oo, Doc. Pwede yung residente mo tanongin, Doc, tapos i-refer sa akin, Doc. Okay. Doc Jane, thank you so much. You're welcome, Doc. I hope may natutunan yung mga listeners, mga viewers natin sa episode na ito, Doc.